Hello po sa inyo. I hope you are doing well po. So, this is your daily gabay po. And bawat zodiac sign po ay may kanya-kanyang reading pa rin. Pakihanap na lang po ng sign ninyo sa timestamps po below the video para diretso na po kayo sa reading ng sign ninyo. Thank you po. See you sa reading. Hello Aries and Moon Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first message po ninyo ay Two of Water. Ayan. So, this is about relationships, no? So, baka ang iba sa inyo sa ngayon, baka kayo, kung lalong-lalo na kung kayo po ay single pa, so siguro you are going to enter a new love and romantic relationship sa ngayon. At kung kayo naman po ay nasa current relationship na, maaari din na ngayon kayo ay siguro mas magiging mas magiging stronger, no, yung inyong relasyon. Siguro your relationship is also growing sa ngayon. And kung ang iba sa inyo siguro, baka meron kayong katampuhan ninyo yung person ninyo, now is also siguro the time na magkakausap kayo, mapapatch up ninyo yung ano man ang pinagtatampuhan ninyo at maaari na meron ditong pagpapatawad. No? May pagpapatawad, may reconciliation at may pag-aayos, no? Ng kung ano man ang hindi ninyo na pagkakasunduan. We also have Emperor. Ayan. So, Emperor is about stability. So, most likely, no, since we have Two of Water, most likely na hindi lang yung trabaho, pera, hindi lang yung negosyo ang magkakaroon kayo ng stability rito, but also yung relationship. Kasi lalo-lalo na kung kunyari, eto nga, magbabati na kayo, magkakayos na kayo. So, possible na talagang from here on, aayusin nyo na yung inyong relationship, mas aayusin nyo na ngayon ang inyong samahan, no? Kaya, mas magiging matibay, no, ang inyong relasyon from here on. So, si Emperor as well, ano, is about organization. So, kung ano man ang mga, kunyari may mga gusot, kung ano man yung hindi ninyo naaayos, no, in the past, maaring sa ngayon yan ang aayusin ninyo. Yan ang pagkakaabalahan ninyo. This is also about leadership, kaya maaring ang iba sa inyo rito will be promoted to a leadership role, so that is possible. Kaya congrats sa inyo. Seven of Air. Wow. So, may mga realizations dito. Ang iba sa inyong Aries na ayusin, no, kung ano man yung mga plano ninyo, kasi maaari na meron na kayong mga siguradong plano, maaring meron na kayong mga plinanong konkreto, no, konkretong plans, pero ngayon maaring kailangan mong siguro maiisip mo sa ngayon, mapagmumuni-munihan mo na, teka lang, parang kailangan kong ayusin uli ito, kailangan kong i-revise ito, something like that, no? Kaya po pwedeng you're going to step back a little at ito'y mas pagpaplanuhan mong maigi, mas aayusin mo, no? So, good luck sa'yo. Tignan natin kung ano ang inyong final message. Hidden treasures, bring your creative ideas and hidden talents to life. Present your gifts to the world. Ayan, so napakaganda. Kasi you are being called as well, ano, to share your gifts
your spiritual gifts to the world. Maaring ano na yan ngayon, kailangan mo nang ilabas yan, kailangan mo nang ipakita yan at i-share sa mundo because maaring maraming tao, no? Ngayon, ang maaring matulungan mo with your spiritual gifts. Maaring maraming tao ang pwede mong mabago ang mga buhay nila for the better by using your spiritual gifts. At saka, kung ano man ngayon ang mga creative ideas ninyo, mga hidden talents ninyo, now is the time as well na kailangan mo nang ilabas din yan, i-share din yan sa iba. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano yung mga mensahe po ninyo for today. We have the Knight of Air. Ayan. So, maraming pwedeng maganap, no? Iba't ibang pangyayari sa buhay ninyo. At parang ano to, ay, sorry po. Pasensya na. Parang mabilisan, ano? Mabilisan yung mga pangyayari. Kaya, kailangan ready kayo for anything, no? You need to be physically, mentally, emotionally, and spiritually fit and ready para maka-cope up kayo sa changes na maaaring maganap dito sa buhay ninyo. Kasi parang mabilisan ito and this is beyond your control, no? Parang hindi ninyo ito pwedeng, teka lang, mamaya na, or teka lang, maghahanda ako, no? Parang hindi po pwedeng gano'n ang ganap, no? Talagang kailangan na sumabay kayo sa speed ng mga pagbabagong ito sa buhay ninyo. Okay? At saka kung meron din kayo mga iniisip gawan, ano, yung ideas ninyo talaga, yung mga plano ninyo, pag-isipan ninyong mabuti before you take action towards that. Okay? So, what else? We have 3 of Earth. Wow. So, sa ngayon, maaaring maiiba din yung takbo ng pagtatrabaho ninyo. Kasi baka in the past, you used to be working solo. Kunyari, diba? Sa department ninyo na kung sa anumang kumpanya ka nagtatrabaho, maybe kung ano yung ginagawa mo, maaaring ikaw lang talaga ang gumagawa nun. Maaaring na mag-isa ka lang, 'di ba? Sa departamento mo pwede rin gano'n. Or yung task mismo na yung duties and responsibilities, no, ng posisyon na yan, maaaring ikaw lang talaga ang nandiyan. So, pwedeng gano'n. But now, it's going to be different. No? Pwedeng meron ka na makakasama, meron ka na makakapartner, maaaring meron ka na magiging assistant. Yung gano'n ba? Kaya, you are going to learn to work with a team, no? You are going to learn ngayon, magkakaroon ka ng transition, no, diyan sa trabaho mo na matututo kang makipagtrabaho sa iba, matututo kang makisama sa iba, yung ganon. So, good luck po. So, we have Ace of Water. Wow, napakaganda nito, napakaswerte, no? Si Ace of Water kasi, divine blessing. Marami ang pwedeng dumating na biyaya sa inyo rito. At kung ano man ang mga biyayang ito, this is something na you will be feeling fulfilled, no? In the end, no? Talagang magiging masaya, you will be filled with joy and happiness. At kung ano yung kailangan mo sa ngayon, yan ang ipapadala sa iyo ng universe. At saka, pwede rin ang iba sa inyo, no? Kung kunyari, single pa kayo, ngayon, kung naghahanap, lalo na kayo, kung naghahanap kayo ng love life, no? Now is the time that you are going to meet your person. Maaaring sa ngayon, makikilala mo na yung potential na maging jowa mo, or baka makikilala mo na sa ngayon yung magiging boyfriend mo, jowa mo, asawa mo, yung gano'n, no? At pwede rin, no, na meron ditong, siguro, there is a bagong bahay, no, na baka maglilipat bahay kayo,
or maaaring meron kayong ipapatay yung bagong bahay, something like that. So, kung ano yung ang naririnig ko din, wish, So, siguro kung ano yung pinaka-wish ninyo or pinaka-heart's desire ninyo, maaaring yan din ang ipadala sa inyo. Yun ang napipick up ko dyan, Taurus. Kaya good luck sa'yo. Basta magiging masayang-masaya kayo. Siksik-liglig, umaapaw, kumbaga, ang saya, na mararamdaman ninyo around this time or in the next few days, So, depende yan sa inyong sitwasyon. So, final message ninyo, we have team spirit. Work together as a team. Ayan, diba? You are going to be a team player. Kaya ito, sabi rin dito, work together as a team, cooperation, enthusiasm, loyalty, and kindness will ensure a successful outcome. So, siguro for the longest time, baka ngayon lang ito mangyayari, na you will be a team player. Ngayon lang siguro. Kaya, ito yung mga bagay na matututunan mo dito. Yung magkaroon ka ng cooperation, maramdaman mo yung enthusiasm, magkaroon ng loyalty and kindness, sa ibang tao. So, pwedeng ngayon ito, mararanasan mo, So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano pa mga mensahe para sa iyo, Gemini. We have Two of Earth. Ayan. So, too much going on at once. Marami, multitasking siguro kayo. There is a need as well to make a decision. And, pwedeng pwedeng related yan sa finances, pwedeng financial decision ang kailangan ninyong gawin sa ngayon, Or, kung ano man ang decision na to, it might require you to spend some money, siguro. So, what else? We have balance. So, this is paalala, sa inyo, Gemini, na kailangan ninyong balansehin, or ibalik yung balanse sa buhay ninyo. Maybe this is the time that you need to bring the balance in your life. Baka meron dito mga kaganapan sa buhay ninyo na alam mo yun, hindi ninyo basta-basta ayun yung yung parang kailangan ninyong ayusin, kailangan ninyong tignan, at effects, because maaaring merong mga sitwasyon dito na na-overlook na ninyo, may mga bagay na na-overlook ninyo, something like that. Kaya kailangan na ibalik ninyo yung balanse rito para maging maayos ito. Okay? Para wala na kayong maniniglect. Kasi pag wala tayong balanse, pag wala tayo sa sentro natin, dyan nagsisimula. Kung ano man yung mga areas of life na napapabayaan natin, naniniglect natin, dyan nagsisimula mag-arise yung problema. Dyan nagsisimulang mag-manifest yung mga problema. Kaya, panawagan sa iyo ng spirit sa ngayon. Bring the balance in your life, alright? Para hindi ma-compromise ang kung ano man ang kunyari, naayos nyo na dati, di ba? Na-fix nyo na, tapos ngayon napapabayaan nyo na naman. So, para hindi mangyari yun, keep the balance, alright? Yung ganon. And by the way, Gemini, I would like to say hi and shout out sa ating channel member, yung beloved channel member natin na si At Alexander Turalba 3777. Maraming salamat po, sir, sa inyong suporta sa aking channel at maraming salamat din sa inyong generosity. Lagi po kayo nagpapadala ng super thanks. Maraming salamat. God bless you more. And yung isa pang mensahe ninyo, Three of Water, So maganda to, meron kayong celebration, There is something dito that you are going to celebrate. There is something dito that you are going to there is something that you're going to celebrate. There is something siguro na
a-attendan kayo, no? It's either kayo yung mag-celebrate nito, baka kayo yung, tawag dito, nasa sa inyo yung, or kayo yung mag-host na celebration, or baka achievement ninyo, may accomplishment kayo na celebrate or milestone, no, sa buhay ninyo, sa relationship ninyo, yung gano'n. Or baka kayo ay maiimbitahan, no? Pwedeng meron kayong dadaluhan, kasalan, mga birthday party, siguro may mga announcement ng kunyari, may bagong babying paparating, or long-awaited na pagbubuntis, no? Yung mga ganong klaseng announcement, or baka merong mga gender reveal party, yung mga ganon ba. So, pwedeng meron kayong dadaluhang mga ganon. Kaya, have fun, no? Take advantage of this opportunity na naman kayo, tawag dito, socialize, at makipag-catch up, no, sa mga kaibigan, kamag-anak na siguro matagal na din ninyong hindi nakikita, or maaaring this is your pagkakataon to unwind naman, no? So what else we have? Intentions. In Intention is the creative power that fulfills our dreams. As your will, so is your destiny, no? So feeling ko dito, you are going to start to set new intentions in your life. At maganda na kayo yung nagsiset ng intention. Mas maganda pag nagsiset kayo ng new intentions, no? Sa buhay ninyo, magandang sinusulat yon, no, Gemini. Kasi pag nagsusulat tayo, it's called journaling as well. At mas maganda yon kasi doble-doble ang epekto nito, no? Parang manifestation tool din, no, yung pag-journaling. Kasi unang-una, iniisip niyo, 'di ba? So laman ng isip niyo 'yan, tapos isusulat niyo pa 'yan. So parang mas doble yung power ng manifestation tool na yan, kasi dalawa iniisip mo, at maaaring sinusulat mo, and at the same time sinasabi mo pa habang sinusulat mo, 'di ba? So triple kumbaga yung yung lakas, 'di ba, ng pagma-manifest. So yun, maybe some of you are setting new intentions sa ngayon, and it is a very beautiful way of manifesting, 'di ba? Yung mga heart's desires ninyo, kasi pag nagsiset tayo ng intention, yung namomotivate tayo, na-inspire tayo, at yun ang parang nagpo-push sa atin to work hard na ma-achieve natin ang mga yon, 'di ba? Kaya good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga messages ninyo po. Cancer, we have 4 of Earth. Ayan. So, yung energy na to, Cancer, is reminding you, to be cautious with money. Okay? Pag-ingatan ninyo ang inyong pera. You may need to learn to manage your resources wisely, manage your money wisely. Okay? Yun ang paalala sa inyo rito. Maging cautious kayo sa pagmamanage ng inyong kaperahan, lalo-lalo na kung kunyari nagbi-business kayo or balak ninyong mag-business, diba? So make sure na yung pagkakagastusan ninyo ng pera, yung paglalagyan ninyo ng pera is something that is really worth it, diba? Yung ganon. At financial discipline as well, Cancer, kailangan din ninyong i-observe yan. Alright? So what else? We have unity. Ayan. So probably ang iba sa inyo rito, pwedeng kayo ay spiritual worker, no? Siguro kayo din ay mentor, kayo ay isang teacher, spiritual guide, spiritual counselor, mga ganon. Along those lines, siguro ang ginagawa ninyo, baka yun ang inyong profesyon, pwedeng ganon, or pwede rin na it's the other way around. Baka kayo ngayon yung naghahanap ng mga ganong klaseng tao. Baka kailangan ninyo rito ng advice, baka kailangan ninyo ng enlightenment, baka kailangan ninyo rito ng meron lang mapagkikwentuhan, mapag-vent outan, mapagsasabihan ng inyong mga sitwasyon sa buhay. Kaya you are seeking for those people, like-minded people, at naghahanap kayo ng mga taong alam mong makakaintindi sa inyo. You know?
So, what else? We have 3 of Earth. Ayan. So, um, sa ngayon, parang matututo kayo dito na makipagtrabaho. No? Baka in the past, sanay kayo na nagtatrabaho kayo na mag-isa, you're solo, parang, ano mo yun, ah, ano kayo, very independent, pwedeng ganun. Pero ngayon, no, things are going to change, no? So, siguro naiiba na kayo yung career ninyo, or baka sa sobrang dami na ng task, no, or load na binibigay sa'yo ng employer mo or ng manager mo, baka kaya ka bibigyan din ng assistant, kaya ka din bibigyan ng makakatulong, something like that, no? Kaya you are going to learn how to work in a team at sa ngayon, or maaring baka ikaw ay magkakaroon na ng assistant, 'di ba? Pwedeng bibigyan ka ng katulong dito ng assistant sa inyong department na hawak, no, sa inyong trabaho. At sa ngayon din, pwedeng mas mabibigyan ka pa ng mas maraming trabaho. Yun ang napipick up ko dito because pwedeng yung mga boss mo, yung employer mo is recognizing, no, how great you are as a worker, as an employee. Baka nare-recognize nila yung galing mo sa trabaho. Kaya pwedeng, napipick up ko din dito, pwedeng na-promote kayo or mapopromote kayo. Kasi nakikita na, no, ng mga manager mo, ng higher-ups, ang galing, no, ng pagtatrabaho mo. So, pwedeng gano'n. Kaya, good luck sa iyo dyan. So, tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. So, we have a final message ninyo ito, patience. No matter what the situation or delay is, your desire will come when it is meant to be. Alright? So, ganun talaga. Kaya matuto tayo magpasensya, matuto tayo maghintay, kasi kung hindi ukol, hindi bubukol. Diba? Let's always remember that. Na if it's not meant for you, it won't come, it won't happen. Pero when it's meant for you, it won't pass you by. But kailangan lang natin na magpasensya because hindi lahat ng gusto natin ay mangyayari or dadating sa timeline na gusto natin. 'Di ba? It's divine timing. It's divine order and timing. 'Di ba? Lahat ng nangyayari, lahat ng bagay according to the divine order and timing. Kaya, regardless, no, kung gaano man katagal yung delay, gaano man tagal yung pag-iintay, kung ano man yung pinaka-heart's desire mo, no, yun ay dadating at dadating, yun ay mangyayari sa panahon, no, na yan ay nakaplano. When it's meant to be, no, kung kailan ito meant to be na mangyari, talagang yan ay mangyayari. Okay? So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Rising, Venus, Signs, kamusta kayo? Saan po nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot, at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first message ninyo ay Ace of Air. Ayan. So, Ace is a new beginning, no? So, meron dito mga bagong brilliant ideas and inspiration na po pwedeng ipapadala sa inyo ang Divine Universe. Okay? You'd be able now to see the truth of your situation. You'll now be able to see the heart of your situation. Mas maiintindihan mo na ngayon ang mga nangyayari or mga pangyayari sa buhay ninyo. Okay? There could be also a challenging beginning, pero sa una lang yan, no? Magano ka lang, magtiwala ka lang, no? Kasi God knows, no? Kung God knows kung ano kailangan mo, God knows kung kailan mo kailangan. So, everything naman, 'di ba? Is divinely orchestrated, Leo. All right? So, what else? We have renewal. Ayan. So, it's about time na for you to take a pause. It's about time na for you to review what is happening in your life. Re-evaluate or evaluate what is happening in your life. Okay? Maaari na ngayon mayroon kayong mapag-isipan, mapagmuni-munihan na it's about time na, no, to move on, no, or in a new direction. Maybe now is the time that you will realize na, teka lang, parang
ang tagal ko nang ginagawa ito, ang dami ko ng effort na ginawa, binuhos dito sa trabahong ito or sa ginagawa kong ito, pero nasaan ako? Nandito pa rin, 'di ba? Kasi maybe it is not the right thing for you to put your efforts on sa ngayon, 'di ba? Baka hindi pa ito ang tamang panahon para yan ang yan ang pagtuunan mo ng pansin. There might be something else, 'di ba? Or maybe it's about time for you to change direction. 'Di ba? Yung mga ganon. So, kaya importante na lagi tayo nakikinig sa ating intuition. Kasi, the divine universe is always sending us guidance and direction of where we need to go, or kung anong dapat nating pagkaabalahan, dapat nating asikasuhin para kaya kailangan na papakinggan natin ito. I-access natin lagi ang ating intuition para hindi tayo naliligaw. 'Di ba? Para mapupunta tayo sa kung ano ang tama at dapat na pagkaabalahan natin. 'Di ba? Tulad nito, no? That's why you need to review and evaluate kasi maybe at this time, ito na yung pagkakataon na matatapos na yung pag-waste ninyo ng oras ninyo. 'Di ba? Matatapos na yung pag-waste ninyo ng oras ninyo na nandiyan kayo sa ginagawa ninyo pero stagnant, 'di ba? Ay nangyayari. So now, maybe you will be seeing the situation, the truth of your situation. It's about time na para i-redirect na ninyo yung inyong time, effort, and energy into something else. Now, we have 9 of Fire. Ayan, don't give up. Okay? Don't give up. Sabi dito, protect that which you have created. Have courage and believe in yourself. Okay? Hindi ibig sabihin na hindi nga ito hindi gumagana, walang nangyayari sa ginagawa mo. This is the end of everything. 'Di ba? Mawawala na kayo ng pag-asa. So, ayun, kaya kailangan ninyo na mag-evaluate ng mga nangyayari sa buhay ninyo para makita ninyo talaga ang inyong sitwasyon. Saan na kayo dapat pumunta, ano na ang dapat ninyong pagkaabalahan sa ngayon, no? So, yun, huwag kayong sumuko, okay? Huwag ninyong sukuan ang mga pangarap ninyo or huwag ninyong sukuan kung ano man ang mga heart desires ninyo. Kasi, ano man ito, no, na parang nasa stagnant energy kayo, maybe time will come na babalikan ninyo yan, no? But for now, hindi yan siguro ang dapat ninyong pagkaabalahan. There might be something else, no, that needs your attention, that needs your time sa ngayon, no? At maaaring yan ay makita ninyo sa ngayon sa iyong pagninilay-nilay, no? So, tignan natin kung ano pa ang kaganapan. Ano ang final message ninyo? We have team spirit. Work together as a team. Cooperation, enthusiasm, loyalty, and kindness will ensure a successful outcome. At ito yung mga bago ninyong matututunan sa ngayon. You will learn how to work in a team. You will learn how to work as a team player. So, siguro, ayan. So, siguro, ito, kunyari, no? Baka you're working solo. So, ngayon, walang masyadong progress, walang masyadong development, walang nangyayari siguro sa ginagawa ninyo. Kaya, maaari, no, na ngayon, you will be pushed towards a situation na matututo kayong makipagtrabaho, makisama sa iba. No? So, maaaring yan ang direksyon na tatahakin ninyo. Good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana pa nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung anong mga mensahe po ninyo. Knight of Earth. Ayan. So, it's time to buckle down and get things done. Wow. Honor your commitments. Guardian Angel as well is also looking after you. Thank you, Guardian Angel. Hindi ba? Kasi nagpaparamdam siya na lagi siyang nandyan. No? Lagi siyang nandyan. Lagi siyang nakabantay sa atin, no, Virgo. So, feeling ko yung Guardian Angel natin, no, Virgo, is si Guardian Angel Vasaraya, no? Kung if I'm not mistaken, no? Parang
parang si Vasaraya, no, yung guardian angel ni Virgo. So siguro lagi siya nandiyan, no? Lagi siya nakabantay, nagpaparamdam siya. To kaya merong mensaheng ito kasi baka nakakalimutan niyo na, no, na dasalan si guardian angel Vasaraya. Baka ganoon din ang ganap kaya nagpaparamdam siya through this reading. So, yun, maaaring sa ngayon, marami kayong naka-line up, no, na kailangan gawin. There are so many things na kailangan ninyong gawin siguro, no? Kaya this could be a reminder para sa iyo, no, na simulan mo nang gawin, 'di ba? Mag-start ka na asikasuhin ang mga bagay na dapat mong asikasuhin. Kaya kasi baka magpa-pile up ito at baka lalo kayong mabisi, 'di ba? There are so many things that needs to be to be done. Oh wow, magician. So magician is number one. Number one is new beginning. So talagang siguro ngayon talagang magigising na kayo ngayon magigising ng diwa ninyo, magigising na kayo sa katotohanan na talagang kailangan na ninyong aksyonan, no? Ang kung anumang bagay na to. So maybe now is the time that you are going also to start doing whatever it is that needs to be done talaga, you will be ready, no? You will be ready sa ngayon. So, that's really good. Kasi, kung ano man itong siguro pinaka-priority ninyo sa ngayon or whatever this is that you really want to achieve or mas gusto ninyong ma-accomplish, so maaaring yun. Baka na-set nyo na din sa isip ninyo kung ano yung mga priorities ninyo. So, kung ano man itong pinaka-top priority ninyo might be the first thing that you are going to focus on sa ngayon. So, good luck sa'yo at least, diba? Sisipagin ka na, hindi ka na dito magpapatumpik-tumpik pa, and you are going to take action towards that, no? So, which is good. So, what else? We have the Five of Water. Ayan. So, si Five of Water, may mga panghihinayang, may sadness, meron kayong mga, tawag dito, mayroong mga sitwasyon na hindi nangyayari according to your will, according to your plan, 'di ba? Pero that doesn't mean, no, na nasusuko ka na. That doesn't mean na i-give up mo na kung ano man yung mga bagay na gusto mong mangyari or gusto mong matupad, 'di ba? So you just need to see the heart of your situation. You just need also to evaluate, no, what is happening in your life. At laging importante, no, kasi minsan meron tayong mga bagay na gustong makuha, gustong makamit, pero hindi ibig sabihin na gusto natin 'yon. That's what is best for us. Hindi rin 'di ba? Kaya nga minsan, 'di ba, may mga sitwasyon na nalulungkot tayo or nahihinayang or nabibwisit, naiinis kasi meron tayong mga gusto pero hindi sa atin binibigay ng universe. It's because maybe it's not meant for us or it's not the best for us or it's not part of the divine plan. 'Di ba? Maraming pwedeng maging rason diyan. Kaya wag tayong malungkot, no? Wag tayong manghinayang or wag tayong mag-focus, no, sa kung ano ang wala tayo at kung ano ang nawala sa atin, mga ganyan. Let's just focus on what we have. Okay? Let's focus on the things that we can control rather than focusing on what we can't control. Kasi nandiyan dyan pumapasok yung buwisit, yung inis, yung frustration, disappointment na that is not necessary. Diba? So, ganyan pa man, no, kung mayroon kayong mga sadness na nararamdaman, may mga regret, yung mga ganon, i-transmute na natin yan, into something positive. Let's just focus on what is positive so that positive things, situations, happy things, and situations ang dadating sa buhay natin. Okay? Huwag na nating isipin pa kung ano yung nawala sa atin or kung ano yung hindi natin na-receive. Diba? Sometimes kasi, may mga bagay din na i-deny sa atin ng universe because it's one way of the universe to protect us. Diba? Pinoprotektahan tayo na hindi tayo mapunta sa hindi dapat na mapuntahan natin. Hindi tayo hahayaan ng universe na masangkot tayo sa mga problema or sa mga kadramahan ng ibang tao, 'di ba? Sa buhay ng ibang tao. Kasi it's not necessary. Kaya may mga bagay, no, na kailangan natin tanggapin katulad ng mga na yan, yung mga denial sa atin ng universe kasi
hindi tayo ilalagay ng universe na sa sitwasyon na mapapasama tayo. We have Archangel Michael, di ba? Meron tayong guardian angel dito. Maaari din ang iba sa inyo, baka si Archangel Michael din, isa pa sa mga guardian angel ninyo. Kasi hindi lang isa yung guardian angels natin, di ba? Minsan dalawa, may tatlo, no? May ganun. So, maaaring isa dyan pa, no? Aside from Archangel, aside from guardian angel Basaraya, maaaring Archangel Michael is also one of your guardian angels na naka-assign sa inyo. But anyways, si Archangel Michael provides protection and strength, no? Ako, I myself, no, like kung ikikwento ko lang sa iyo, na I myself, lagi ako nagdadasal kay Archangel Michael, no? Lagi ko siyang tinatawag, no? Any time of day, no, na naiisip ko, nagdadasal ako sa kanya. I always call on Archangel Michael to protect me and my loved ones and my belongings and my mga valuables ko. I always ask Archangel Michael to surround me, no, and all my loved ones and all the my valuables, no, na to surround us with his blue sapphire sword of light, no. Lagi kong dinadasal yan na protektahan niya kami, protektahan niya ako, no, yung ganon. So, maybe ang iba din sa inyo, maybe you are also doing that, or baka, no, talagang nagpaparamdam siya sa'yo, no, pinapaalam niya sa'yo, mensahe niya to para sa'yo na He is protecting you, no, He's giving you strength, no, para maharap ninyo ano man ang mga challenging situation sa buhay. Baka ina-assure ka ni Archangel Michael na nandito ako, kaya wag kang mag-alala. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana pa nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. And before I start, no, I would like to say hi muna and shout out po sa ating beloved channel member na si Maria Yui 3981. Maraming salamat po for your support sa aking channel and also sa pagpapadala ninyo ng donasyon through Super Thanks. Maraming salamat. God bless you more. So, yung first message po ninyo for today, Six of Air. Ayan. So, this is, triumphant energy ito. Para sa akin, no, sa reader, I consider this a triumphant energy. Kasi nanggagaling ang iba sa inyo dito sa isang masalimuot na sitwasyon, isang magulong sitwasyon, isang unhealthy na sitwasyon. Pero, 'di ba, dahil kayo ay nag-iisip, nagdesisyon, no, na kayo'y aalis na sa sitwasyon na to, iiwanan niyo na ang sitwasyon na to, tatapusin niyo na yung difficult situation na to. So, for me as a reader, that is your triumph, that is your success. Kasi maaaring matagal kayong nakulong, no, sa sitwasyon na ganyan, na dark. Kumbaga, nagtiis kayo, nagtiyaga kayo, 'di ba? Umasa kayo, pero maybe things didn't happen as how you expected at talagang wala, no? Parang kayo lang ang nag-e-effort, kayo lang yung umaasa, kayo lang yung parang kayo lang talaga, no, ang tao sa equation. Well, in fact, hindi, no? Maaring meron kayo dito mga kasama, kasi pwedeng sa relationship 'yan, 'di ba? Pwedeng trabaho 'yan, 'di ba? Yung parang kayo lang na lahat lang kayo lang nag-e-effort, no, sa sitwasyon na 'yan. Kaya ngayon napagod na kayo, maybe napatunayan niyo na after quite some time ng pagtiyatiyaga at paghihintay, no, ng pagbabago, maaaring nothing has happened, kaya it's about time na that you are going to focus on yourself, no? It's about time na naibibigay nyo naman sa sarili ninyo kung ano yung deserve ninyo. Kaya yung pagtutuldok ninyo sa difficult situation na to, that is your success, no? And meron naghihintay na bagong buhay sa inyo, di ba? Kasi you are going to move towards a better situation. You are heading towards calmer waters, kumbaga. Kasi galing kayo sa troubled waters, yung ganon. So, pwedeng may relocation dito, kaya maaaring magta-travel ang iba sa inyo dito. Maglilipat kayo ng tirahan, maglilipat ng trabaho, maglilipat kayo ng place of residence, mga ganon ba? So, parang gusto mong magsimula ka ng bagong buhay in a totally different place, in a totally different environment, no? So, good luck sa'yo. Queen of Water, and so, Queen of Water,
This is also about intuition, no? So, magtiwala ka sa iyong intuition kasi siguro sa desisyon mong ito, no, na umalis, sa desisyon mong itong baguhin ang takbo ng buhay mo, I feel that you are divinely guided. I feel that the universe is guiding you towards that path, you know, para nang sa gayon maano mo talaga ito, no, ah, masundan, no, kung ano man or kung saan ka dapat mapunta, 'di ba? So, pwede rin ang iba sa inyo dito, no, maybe if you are in a established relationship na, now is the time na siguro you are going to level up, no, your relationship, no? Kunyari magjowa lang kayo ngayon, mag boyfriend girlfriend, siguro baka meron ditong proposal na, marriage proposal na mangyayari na, or po pwedeng meron ditong magaganap na mga katulad ng pagsasama na, 'di ba? Maybe you're going to live together, maybe you're going to start building your family, no, by having children, or baka magpapakasal na, 'di ba? Ang iba sa inyo. Kaya good luck sa inyo kung ganun man ang sitwasyon. And also this is a reminder for you na it's about time na for you to also take care of yourself, no? Hindi lang yung ibang tao yung inaalagaan ninyo, but also focus on yourself. Focus also on your well-being, yung ganon. Life experience, no, there is a significant life event that might happen, that may occur dito sa buhay ninyo, no, at ito yung pagbabago na magaganap sa buhay ninyo na hindi rin naman ninyo ito plinano, pero talagang kahit wala tayong gawin, 'di ba, things are going to change, things are going to evolve, 'di ba? Because divine timing has come, no? So, yun ang ganap dyan. So, tignan natin kung ano yung inyong final message dito, Libra. Eyes of love, focus your eyes on loving actions and your lips on loving words. Ayan. Kasi nga, 'di ba? If you are just projecting love, if you are just projecting positivity and goodness, makakasiguro ka na all good things will follow. All good situations and experiences will follow. Kaya always try, no, to focus on what is good, what is positive. All right? Para yung mga energies na dadating din or mahahatak ninyo into your life is also something positive. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga mensahe ninyo rito. We have Four of Earth. Ayan. So, being too frivolous or too cautious with money, good business decisions, giving to those less fortunate. No? So, compassionate siguro ninyo, Scorpio, no? Siguro meron din kayong mga pledges, no? Meron kayong monthly pledges na meron kayong tinutulungan, meron kayong sinusuportahan, meron kayong charity, pwedeng ganun. And also, ano kayo rito, you're being invited here as well to manage your money wisely, manage your resources wisely. Maging cautious kayo with money. Hindi naman too cautious, but yung sakto lang. Yung alam lang ninyo yung in and out ng inyong pera, alam ninyo kung saan mapupunta yung pera. Yung bang you're just making sure na yung budget plan ninyo, kumbaga, no? Yung mine-maintain ninyo yung inyong budget plan. Yung talagang nakasunod kayo, no, sa inyong budget plan sa paggastos sa inyo. So, we have the dreamer. Wow, the dreamer is a new beginning. Okay? So, meron kayong sisimulang bagong ganap. Meron kayong sisimulang bagong chapter sa buhay ninyo. This is also something that you're going to start na yung dati hindi ninyo ito magawa. Dati hindi ninyo ito gustong gawin because maybe you are scared or maybe
alam mo yun, yung maaaring takot kayo, something like that. Pero ngayon, maglalakas ng loob na kayo. Now is the time that you are going to take risk. Now is the time that you are going to take an adventure, kumbaga, no, in your life. So, you're also going to follow your dreams, no, sa ngayon. So, that's really good kasi habang may opportunity, you're also going to take advantage of that, no, na makuha mo, magawa mo, masundan mo kung ano yung mga pangarap ninyo, diba? And also, you are also going to take advantage of unexpected opportunities na pwedeng dadating. Kaya even though siguro hindi ito yung comfort zone ninyo, maaaring maglalakas ng loob ka na anuhan ito, i-take advantage ito. So, we have renewal. Wow. So, maybe, no, yung opportunity na to is siguro ito, magre-redirect kayo ng attention ninyo, ng focus ninyo. Kasi sa ngayon, you are going to review and evaluate what is happening in your life. Siguro titignan mo na ano na mga nagawa mo, anong mga intentions mo, anong naka-accomplish mo na, ano yung mga narating mo na, yung mga gano'n, ano na yung na-meet mo, diba? Something like that. So, ngayon, you are going to review and evaluate, no? Your life, no? What you have done, what has to be done yet, yung gano'n. At, pwede, no? That you are going to, you are going to think na it's about time na for you to move on in a new direction. So, maaring ngayon din maiisip mo na it's about time na for you to divert your attention, no, to something else. Pwedeng ganun din ang ganap dito. So, good luck sa'yo, no? So, tingnan natin kung ano pa yung mga mensahe para sa'yo. Ano yung final message ninyo, Scorpio? So, we have rejuvenation. Take time to rest and recharge your batteries. Okay? So, kailangan na ninyo magpahinga. Kailangan na ninyo na mag-rejuvenate. Okay? Baka kasi pagod na kayo. Baka kasi lagi kayong busy. And you don't have time to take care for yourself. No? So, ngayon, panawagan ito sa inyo na, teka lang, tao ka lang, Scorpio. Wag mong isipin or wag mong sikapin na gawin, tapusin ang lahat ng task at hand ninyo all at the same time, no? Wag ninyong gawin yon kasi baka ma-compromise ang inyong kalusugan, 'di ba? Kung oras na ng pagpapahinga, oras ng pagkain, oras ng take a nap, gawin naman ninyo yon. Sikasuhin naman ninyo yung inyong kalusugan, yung inyong well-being should always be your first priority. Diba? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Okay? So, thank you. So, first message ninyo is 8 of Air. Ayan. So, maaaring iba sa inyo ngayon, Sagittarius, nagdadalawang isip kayo na gawin ang mga bagay na gusto ninyong gawin. No? Yung mga pangarap ninyo, gusto ninyong sana ay matupad ninyo. Pero, hindi naman kayo nagtitake action, nagdadalawang isip kayo because of fear. No? Because of fear, also, maaaring, parang nakukulangan kayo ng confidence, ng self-confidence. Kaya, o pwedeng kahit napakaganda ng idea mo, napakaganda ng mga plano mo, 'di ba? Pero pagdating sa pagte-take action na parang umaatras na kayo, parang ganon. You know? So maybe you need to build your self-confidence sa ngayon. Okay? Kasi sayang ng pagkakataon, lalo-lalo na kung meron ng mga opportunities around you, 'di ba? So sayang. So, what else? We have Four of Earth. Ayan. So, this is reminding you, no? This is a beautiful reminder for you na maging cautious kayo sa pagmamanage ng inyong pera, maging cautious kayo sa paghawak ng inyong pera. You know, it's about time na for you to follow your financial discipline, paandarin ninyo yung inyong financial discipline. It's about time na para sundin ninyo kung ano yung inyong budget plan.
no? Kasi it's not gonna work, no? If you're going to spend money more than what you earn or beyond your means, 'di ba? Parang mako-compromise, no, ang savings ninyo diyan, no? So, what else? We have Seven of Earth. Wow. So, ang maganda rito kasi parang ano to eh, parang marirealize ninyo or makikita ninyo rito na siguro kahit papaano yung mga pinagtrabahuan ninyo, yung mga ginawa ninyong effort in the past, siguro unti-unting nagbubunga na to or nakikita ninyo sa ngayon na unti-unti no, nagkakaroon na ng resulta, something like that. Pero, it's about time din, no, for you to temporary mag-pause muna kayo sa kung ano ang inyong ginagawa sa ngayon para pagplanuhan ninyo, 'di ba? Kasi siguro parang alam niyo na dito na nagawa na ninyo ang lahat. Parang alam niyo na you've done everything that you can, no? At baka naghihintay na lang din kayo rito ng resulta ng inyong mga ginawa, 'di ba? Parang ganoon. So, para hindi kayo na parang kasi baka naghihintay kayo, 'di ba? Na nasaan na kaya ano? Nakikita ko naman na nagbubunga na pero bakit hindi ko pa 'to pwede patasin, 'di ba? So parang immature pa yung mga bunga eh. Oo, nakikita ninyo na nagbubunga na na malaki-laki naman na yung mga bunga pero it's not mature enough yet for harvest, 'di ba? Yung ganun ba? So baka ang iba sa inyo baka nabuburyo na or baka naiinis na, yung gano'n. So, pasensya, no? Pasensya. You really need to practice patience kasi always remember na things happen in divine order and timing, di ba? May kanya-kanyang timing ang lahat. Kaya matuto tayo magantay, matuto tayong magpasensya, di ba? Kasi when it's meant to happen, it will happen. No? Ito, pag tama na yung sa panahon, pag hinug na yan, talagang dadating yung panahon na maha-harvest mo na yan or you'll be able to harvest talaga, 'di ba? Kaya huwag kayong mag-alala. Okay? Huwag kayong mag-alala kasi God knows, no? God knows everything. God knows kung kailan niya yan ibibigay sa iyo. God knows kung kailan mo yan kailangan. God knows kung kailan dapat na mangyari ang mga dapat mangyari. Gratitude, pray for what you need, but be grateful for what you already receive. Okay? Kasi magandang paalala ito, no, na hindi lang tayo dapat nagdadasal dahil mayroon tayong kailangan. Hindi lang tayo dapat nagdadasal dahil mayroon tayong hinihingi sa Panginoon, hindi ba? But also, isama din natin, no, yung dasal ng pagpapasalamat, yung dasal ng appreciation and acknowledgement of the blessings na binigay na niya sa atin at whatever it is that is yet to come. 'Di ba? Hindi parang hindi maganda na lagi na nakakaalala lang tayo magdasal dahil may kailangan tayo, 'di ba? At saka always remember then, Saj, na when you are also thanking God, no, for the blessings that you received at kung ano pa ang marireceive ninyo, God will give you more. 'Di ba? Kung marunong tayong magpasalamat, marunong tayong mag-acknowledge, marunong tayong matuwa, no, sa mga biyaya niya, ina-acknowledge natin yan at nagpapasalamat tayo. Parang nagbubukas tayo, no, kusa natin binubuksan mas malaki pang pinto para sa mas marami pang biyaya, no, na ipapadala sa atin ng universe. 'Di ba? Kaya huwag kayong makakalimot magdasal in gratitude. Okay? Good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first message po ninyo ay Seven of Air. Ayan. So, maaaring kailangan ninyong tumigil muna ngayon, ano, sa inyong ginagawa. At kailangan pag-isipan siguro, yung inyong mga plano. Because maybe there are plans that you already have made na kailangan ninyo ng revision. Kailangan ninyong baguhin ito. So, tignan ninyo muna kasi baka there are things, no, na nakaligtaan ninyo. May mga bagay na kailangan ninyong balikan, reconsider, something like that, no? Siguro din, kailangan ninyo na yung parang mag-adjust, no? You need to do some adjustments sa ngayon kasi baka meron kayong nakita, napansin na
kailangan baguhin, no? Kailangan umatras muna, yung ganon, no? At mag-adjust ng inyong mga plano. So, what else? We have Knight of Water. Yan. So, this is a time also for Capricorn, ano, to fall in love. Now is the time of falling in love for some of you, lalo-lalo na kung kayo ay single pa, no? At, kayo ay naghahanap ng bagong pag-ibig. So, now is the perfect time for you to do that. Kasi baka kailangan na din ninyong bigyan ng atensyon, 'di ba? Baka meron kayong mga tawag dito, baka meron kayong mga baka meron naliligaw sa inyo, 'di ba? Or maaaring meron kayong mga a-attendang mga okasyon, social events, social gatherings, at baka dyan, no? Baka dyan ninyo yan ma-meet, no? Yung posible ninyo maging jowa. So, pwedeng ganun ang ganap. Pwede rin dito, no, na baka ngayon din ninyo mararamdaman, yung pagbabalanse ng inyong feelings and emotions, no? Kasi pwede na for the longest time din, baka nakakaligtaan nyo na talaga din, no? Yung yung relasyon or pakikipagrelasyon o yung pakikipagligawan, 'di ba? Kasi may mga ganun talaga no? Yung nagiging focus sa trabaho, nagiging overly focused sa career, 'di ba? At nako-compromise, no, yung relationship and family. So, what else? We have Five of Earth. So, may mga worries kayo, no? Negative energy ito, Capricorn. Maaaring meron kayong mga pag-aalala regarding money. Pwede rin na hindi naman talaga kayo, wala naman talagang scarcity pagdating sa pera, hindi naman kayo nagkukulang sa pera, pero nagne-negative thinking lang kayo, no? May mga what if siguro kayo sa isip ninyo, na what if, 'di ba? Hindi mag-succeed yung negosyo ko, what if mawalan akong trabaho, what if mabawasan ang oras ko sa trabaho, so mababawasan yung pera ko, yung kita ko, yung mga ganun ba, no? So parang nag-anticipate lang kayo, no, of what might happen, pero actually hindi naman talaga yan problema pa, ba? Parang ganun, you know what, yung pagkaganyan na ginagawa ninyo, parang nagse-self-prophesy kayo, no? You are self-prophesying, and hindi maganda yun, no? Hindi maganda yun, kasi kumbaga parang wini-welcome mo yung energy na gano'n, no? Yung sitwasyon na gano'n, kapag yun ang iniisip ninyo. Kasi di ba, always remember na you are what you think. Kung anong iniisip mo, yun ang mararamdaman mo. At kung ano yung mararamdaman mo, that's going to translate into your actions, at eventually, no, yun ang makikita mo sa inyong 3D reality. Kaya be aware of what you think. Napakahalaga na kung anong nilalaman ng isip natin. Kasi kung anong paulit-ulit na nilalagay natin sa isip natin, yan ay eventually makikita ninyo yan sa inyong 3D reality. No? Kaya mag-iingat kayo, mag-iingat tayong lahat, no, sa kung anong iniisip natin, kung anong nararamdaman natin. Tanggalin natin yung mga takot na yan. Tanggalin natin yung mga pag-negative thinking natin na yan. Kasi it's not going to give us a beautiful life. It's not going to give us a prosperous and abundant life. Diba? So, yun. Tingnan natin kung ano yung inyong final message. We have discernment. Follow your intuition. Okay? Napakahalaga na lagi nating papakinggan kung anong binubulong ng ating intuition. Let's always remember, no, lagi na yung intuition natin is divine guidance. No? Yung intuition natin, laging nandiyan yan to guide us, to lead us towards the right path, no, or towards the right direction na dapat nating tahakin, diba? Kaya lagi natin itong papakinggan, okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin. Mga pauna mensahe po ninyo. We have the Lovers. Ayan. So, parang
Siguro ang iba sa inyo will be focusing on your intimate relationships, no? Yung love life. Baka yun ang pagfo-focusan ninyo sa ngayon. Maybe ito din yung sitwasyon or area of life, no, na nangangailangan ng mas marami ninyong atensyon or panahon. Maybe this is the area of life na siguro baka na-neglect ninyo in the past, no? Maaring matagal ninyo itong hindi napansin, something like that, no? Kaya ngayon, you are going to focus on that. You're focus more on that, no? So, po pwedeng ganun. At isa pa, Aquarius, possible, no? Na may mga decision making din kayo na kailangan gawin. Maybe there are decisions that you need to look into sa ngayon na related, no, sa inyong relationship, na related sa inyong na related sa love life ninyo, no, yung ganon. Kaya good luck sa'yo. Or baka, no, ang iba din sa inyo, baka if you are looking for love life, no, kung single pa, baka ngayon, no, baka papasok na kayo sa isang love and romantic relationship. So, oh wow, ang swerte ninyo ngayon, no, Aquarius. The wheel is a, good luck and good fortune, no. Good luck and good fortune is on your side. Kaya napakaswerte ninyo na mababalot kayo ngayon ng swerte, no, lalo-lalo na sa pera. Nako, baka siswertehin na kayo ngayon sa negosyo ninyo, sa trabaho, sa source of income ninyo, you know, finances ninyo will dramatically improve. So, talagang this is a huge blessing coming your way, no? Divine intervention din ito, no? So, tutulungan kayo dito ng universe na mabago ang inyong sitwasyon for the better, no? Maraming pwedeng magbago sa buhay mo sa ngayon, pero ito yung pagbabagong maganda, no? Ito yung pagbabagong exciting, ito yung pagbabagong marami ang mangyayaring adjustments, yung mga ganon, no? For the better, okay? Magiging maganda, maayos, maswerte kayo. Eight of Earth, wow. So, focused ang iba sa inyo din sa learning, focused on education, focused on improving yourself, no, enhancing your talents, skills, and gifts sa ngayon. Siguro, ang iba sa inyo dito nag-aaral, magre-research, or pwedeng a-attend ng mga no. Ang iba sa inyo, maybe you are going to attend mga training workshops, mga ganon, no. Ang iba sa inyo, baka babalik sa school, yung ganon. So, focusing kayo on education. Ang iba sa inyo, learning, pagbabalik school, baka ang iba sa inyo magma-masters, gano'n, mag-online course, no? So, and whatever way, no? Talagang gagawin ninyo dito ang lahat. Porsigido kayo, no? Magiging porsigido kayo na matutunan kung ano yung gusto pa ninyong matutunan. So, good luck sa'yo, no? So, final message ninyo ay new beginnings. Something new begins today. Embrace the possibilities. So, ito, changes, diba? There are positive changes coming your way. Kaya ito yung sisimulan ninyo. Maraming mga bagay siguro ang talagang magbabago, diba? Marami kayong sisimulan. New beginnings. Hindi lang isa, diba? This is plural form, beginnings. So, most likely, marami talaga ditong nakaabang, no? Na mga bagong pangyayaring ihahain sa inyo, bagong sitwasyon na ihahain sa inyo ang Divine Universe. At maganda rito, maswerte kayo. Siswertehin kayo sa mga gagawin ninyong ito. Kaya good luck sa iyo. Okay? So, thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana pa nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tingnan natin kung ano pa yung mga mensahe ninyo. We have 3 of Earth. Wow. So, this is the beginning of your success. No? Kasi, kung ano man dito yung trabahong ginagawa ninyo, ano man yung effort na nilalagay ninyo sa inyong trabaho, maaari na meron ditong recognition na makakamit kayo. Makikilala kayo ng mga kasamahan ninyo, ng employer ninyo, ng mga boss ninyo. You know, mararecognize nila yung galing mo, yung ganon. At pwedeng makita rin nila, no, na mas gagaling ka pa, mas magiging successful ka pa, mas magiging productive ka pa if you are going
to be supported by someone, diba? So, po pwedeng mabibigyan ka ng assistant, po pwedeng ilalagay ka sa isang grupo para there will be more hands, no? Kasi baka sobrang galing ng isip ninyo. You know, maybe you're very creative, matalino ka, smart ka, 'di ba? Smart ka talaga siguro kaya alam mo 'yun. So, 'yun. Kaya siguro baka sasamahan ka ng ibang tao dito. Bibigyan ka ng mga makakasama para alam mo 'yun, no, there will be more hands that will be performing the job, you know, na out of your creativity, out of your ideas, 'di ba? Mas maraming tao dito yung pwedeng makasama mo para sila yung makakatulong mo, no, na mag-execute ng mga ideas ninyo. So, we have Knight of Air. Ayan. So, maraming pagbabago ang pwedeng mangyari. Maraming galawan, mabilis, no? Ang mga transition dito na pwedeng mangyari sa buhay ninyo. So, there will be a lot of changes that might happen. There will be a lot of movement that might happen as well. So, yun, good luck sa iyo, no? Po pwede rin na maraming changes, no, that might happen dito. There are creative solutions also that may arise. Kaya, good luck sa iyo, no? So, what else? We have 8 of Earth. Wow. So, magaling talaga kayo, Pisces. Masipag siguro kayo mag-aaral, no? Masipag kayo mag-aral at madiskarte kayo. Gusto ninyo siguro na things are, you know, need to be better. So, siguro kung nagtatrabaho kayo, you are working towards excellence, diba? Towards perfection. Yung gano'n. Kaya, parang, aside from skilled na kayo, aside from smart kayo, magaling kayo, matalino kayo, masipag pa kayo, no? Kaya siguro kahit sa pag-aaral, no, gusto mo lagi kang may bagong alam, maaring gusto mo laging nag-aaral, gusto mong laging may matutunang bago, you're always curious about something. At lahat ng yan, ano, pinag-e-effortan ninyo. At maaaring lahat ng yan na gusto ninyong additional na knowledge, additional na kaalaman, ano, baka gusto ninyong gawin yan towards your work, no? Towards your career. Gusto ninyong lagi kayong merong bagong ihahain or ihahalo, no, sa dati na ninyong ginagawa, kumbaga. So, final message ninyo, we have take charge. Leadership and self-discipline are required to take control of your life. Okay? So, you're going to take charge of, siguro, pwedeng ano kayo no? Pwedeng kayo yung magiging boss. Siguro ikaw yung magiging manager, ikaw yung magiging head ng isang department, yung ganun, no? And yung leadership quality ninyo also will be recognized din sa ngayon. Kaya napakagaling, napakasipag, and ano din kayo, no? Malakas din kasi siguro yung disiplina din ninyo sa sarili ninyo, and you are also inspiring other people to be like you as well, no? Kaya isa din yan siguro sa mga qualities ninyo na nakita ng employer ninyo or ng mga higher ups ninyo sa trabaho. Kaya siguro mas mabibigyan ka ngayon ng support, no, sa inyong trabaho, sa inyong ginagawa. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.